Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang malaking balita tungkol kay Picoin at ang bagong hakbang na ginawa ni OKX. Inilaunch po ni OKX ang bagong trading pair na PI-USDC na ang layunin ay dagdagan ang liquidity at lumikha or mag-create ng mas maraming oportunidad sa pagtitrade para kay Picoin. Pero ang malaking tanong po dito ay makakatulong ba ito para makabangon or makarecover si Picoin o lalo lang itong magtutulak pababa na ngayong presyo sa market? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa kung ano po ba ang ibig sabihin ng bagong PI-USDC pair. Pero check po muna natin yung pinost dito ni Fireside. Ayan, siya po ay may 19K na bilang ng followers. Ayan, siya po ay tinuturing na ambassador. Ayan, Pi Network Ambassador, only share Pi, explore cryptocurrency. Ayan. Sabi niya, aabot daw sa $300 itong si Pi in the next 2 years. Kaya ayan ang tindi. Yan, sabi dito, ayan siya po yung nagbigay ng update dito. Ayan, na OKX has added Pi USDC trading pair instead of just Pi USDC. Just be patient. After open source, there will be smart contract and DeFi. Ayan, yung nagpapatunay dito na idinagdag na ng OKX ang Pi USDC sa kanilang market. Ayan, ayun ay si OKX ay isa po sa mga nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo. Siya rin ang unang naglista kay Picoin matapos po ang open network launch nito. Ngayon ay nagdagdag po itong si OKX ng bagong trading pair na Pi USDC. Ang ibig pong sabihin nito ay mas madaling makipagpalit ng Picoin gamit ang USDC stablecoin. Ang ganitong move or galaw ay kadalasang nakikita bilang paraan para palakasin ang liquidity. Mas mataas po ang liquidity, mas mabilis at mas mura ang bintahan or bilihan ng isang asset. Kung maganda ang liquidity ni Picoin, mas marami pong traders ang mahihikayat na makipag-trade dito. Ngayon, ang possible market impact po nito ay kung tataas ang liquidity ni Picoin, maaaring pansamantalang makabawi or makarecover ang kanyang presyo. Pero kung hindi sasabay ang demand, magiging dagdag na paraan lang ito para maibenta ang Picoin na posibleng magpababa pa ng presyo. Ngayon ay bakit po critical ang timing ng launching na ito? Ang problema, inilabas po ang bagong Pi-USD pair sa panahon na malaki ang pagbaba ng trading volume at presyo ni Picoin. Ayon po sa datos, bumaba ang trading volume mula $18 billion noong March papuntang $2.6 billion noong July. Ibig pong sabihin ay bumagsak po ng halos 85%. Bukod dito, tumaas pa ng 50% ang exchange reserves mula March na umabot na sa 409 million Pi nitong August. Ibig pong sabihin, mas maraming Picoin ang hawak ng mga exchanges at maaari pong ibenta kung lalong mawalan ng demand. Ang possible market impact po nito ay ang pagbaba ng volume at pagtaas ng reserves ay nagpapakita na mas marami po ang nagbebenta kaysa bumibili. Kung hindi po magkakaroon ng bago at malakas na demand, posibleng magtutuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo kahit na may bagong trading pair. Ayan. Kumusta naman po ang naging reaksyon ng Pi community tungkol dito? Ayan, marami pong pioneers ang natuwa sa balitang ito. Maraming nagsabi na ang bagong pair ay magdadala po ng mas mataas na adoption at growth sa ecosystem ni Pi. Pero kasabay po nito, marami rin ang nagdududa dahil hindi po sapat ang mga technical na hakbang kung hindi rin tumataas ang aktual na demand sa market. Dagdag pa rito, nag-launch na rin si Pi Network ng
Pi Hackathon 2025. Pero imbis na makabawi, nakatanggap pa ito ng maraming kritisismo mula sa community. Marami po ang nagsasabi na hindi ito sapat para baguhin ang downtrend ni Picoin. Kaya ang possible market impact po nito ay ang negatibong reaksyon mula sa community ay maaari pong magpababa palalo ng kumpiyansa or confidence ng mga investors. At kapag bumaba po ang kumpiyansa or confidence na ito, natural po na bababa rin ang presyo. Ano naman po ang nangyayari sa presyo ni Picoin ngayon? Sa kabila po ng bagong pair at mga project ng Pi Network, ang presyo po ni Pi ay nananatili sa mababang antas. Sa ngayon, si Picoin po ay nasa 0.36 or 36 cents, halos 7.7% na lang mula sa kanyang all-time low na 0.33 noong August 6. Ito ay nangyayari kahit nasa bull run ang mas malawak na crypto market. Habang tumataas po si Bitcoin at iba pang mga altcoins, si Picoin ay naiwan at hindi po siya makasabay. Kaya ang possible market impact po nito ay kung magtutuloy ang ganitong pagbaba, may posibilidad na bumalik si Picoin sa kanyang all-time low or baka mas bumaba pa. Ang mga traders ay maari pong mag-atubiling pumasok na lalo pang magpapalala sa sitwasyon. Ngayon ay makakatulong ba talaga ang Pi USDC na trading pair? Base po sa teorya, ang bagong trading pair ay magandang hakbang. Nagbibigay po ito ng dagdag na channel para makapasok ang fresh capital at dagdagan ang liquidity. Ngunit kung wala pong sapat na demand at kung tuloy ang pagbaba ng interest sa Pi Network, ang bagong pair ay magiging parang double-edged sword. Sa halip po na magdala ng mas maraming buyers, baka mas dumami lang ang pagkakataon para sa selling pressure. Sa madaling salita, imbis na imbis na makakatulong, posibleng magdulot pa ito ng mas malaking problema. Bilang panghuli, para po sa akin, magandang hakbang ang ginawa ni OKX sa pagdagdag ng Pi USDC pair dahil pinapakita po nito na may suporta pa rin kay Picoin mula sa isang malaking exchange. Pero hindi po sapat ang liquidity kung hindi tataas ang demand at tiwala ng mga investors. Kung patuloy po ang pagbaba ng trading volume at presyo, baka hindi po kayanin ng bagong pair na iangat si Picoin. Sa puntong ito, kailangan po ni Pi Network ng mas matibay na dahilan para muling maakit ang market, tulad ng malinaw na roadmap o malaking partnerships. Kung magpapatuloy ang kasalukuyang sitwasyon, posibleng bumalik po si Picoin sa kanyang all-time low at lalo pang mawalan ng visibility sa market. Kaya masasabi ko na ang Pi USDC pair ay isa pong hakbang na may potensyal. Pero kung walang kasabay na growth strategy, baka hindi nito mailigtas ang sitwasyon ni Pi Network. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.